iba-ibang haka-haka, mayroon pong maririnig tayo na ang tribulation nagsimula na. Na po? Hindi pa. Wala pa po. Alam niyo tribulation? Kapighatian. Ha? Dito po, nakalagay dito, nag-post ako sa banyaga na ano ba ito? Kolom ng mga taga-ibang bansa. Nag-post ako, nilagay ko lang, rapture first, then tribulation. Ang daming nagkomento kaagad. May nagkomento na ginamit ang second coming. So, marami din nakakaintindi. Ha? Unang darating, magaganap ang pagdating ng Panginoon para kunin ang kanyang mga anak. Pangalawang pagdating niya, bodily, apak siya sa lupa. Yun ang second coming para wakasan ng kasalanan. Ano po? Pero bago maganap ito, may intermission. No? Yung dalawa. At yung intermission na yan, tribulation period. After na makuha ng Panginoon Kristo ang kanyang mananampalataya, no? Kasunod po nun, pasok na si Antikristo. Pag sinabing anti, laban kay Kristo. Ano po? Ang sabi diyan ng Biblia, second battle. Okay, tignan muna natin ang tribulation. Matthew chapter 24, verses 21 to 22. Pansinin po niyo yung mga kataga. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tayo magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanglibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Magaganap ang matinding kahirapan sa sanglibutan. Kaya wala pa eh. See? Yung mga ganito, ay naano na lang nila, yung ganyan, sign na lang yung dumarating. Sign na malapit nang dumating ang ating Panginoon Kristo. Rapture. Yan. Kaya pag binasa nyo 24 na yan hanggang 1 to 7, makikita nyo yung bahagi ng sign o palatandaan na darating na ang ating Panginoon Kristo para kunin ang kanyang iglesia. Pag sinabing iglesia, kalipunan niya ng mananampalataya, hindi yung building. Ha? Okay. Then, verse 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maliligtas dahil sa kahirapan na mararanasan. Ha? Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikli ng Diyos sa mga araw na yon. Pansinin niyo, hindi po tayo hinirang. Ha? Hindi po tayo hinirang. Bago po tayo, sakop tayo ng hintil. Gentiles. Ang pangako sa bansang Israel. Sa kanila binigay ang kautusan. Yan yung mga hinirang. Kaya pag binasa nyo Deuteronomy chapter 5, Exodus chapter 20, makikita nyo nagpapakilala ang Diyos dyan. Na sinasabi niyang, ako ang Panginoon yung Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto mula sa pagkaalipin. Yan. Ang kausap niya dito, bansang Israel na kanyang hinirang. Kanyang pinili. Hindi pa man nalilika ang sanglibutan, mayroon na pong mga pinili ang Diyos. Pero hindi lahat na pinili, ligtas, ibig sabihin. No? Diyan nagkatawang tao ng ating Panginoon Kristo sa bahagi ng liping yan. Na po? Chosen. Okay? Sila pang tinutukoy po dyan para alang-alang mapaikli lang yung bahagi ng kahirapang mararanasan
Okay? Tingnan po natin. Second Thessalonians, chapter 2. Ayan. Papasok po si Antikristo. Pagkatapos po ng rapture, wala na tayo. Papasok si Antikristo. Itataas niya ang kanyang sarili, kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos, Jerusalem. At magpapakilalang siya ang Diyos. See? Ilalagay niya sa kanyang sarili na siya ang Diyos na narapat i-worship. Na po? Lalaitin niya yung lahat ng mga sinasamba ng tao, maging ang Diyos mismo. Okay? Revelation chapter 6, 13. Revelation 13, verse 6 to 7. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. Pansinin niyo. Uupo siya mismo sa luklukan ng templo ng Jerusalem. At ipahag niya ang kanyang sarili bilang pinakadiyos. Yan. Now, tingnan po natin yung bahagi ng kahirapan na daranasin ng Jerusalem, ng mga Hudyo. Mga Hudyo, sa panahon ng kapigatian. Pansinin po nyo, minahal ng Diyos yung mga bahagi ng tumanggap sa Panginoon, na nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Kristo na tinawag na mga anak ng Diyos. See? Yung mga binago, yung mga pinanganak sa Espiritu. Tingnan natin yung Jeremias chapter 30, Kabanatang 4 hanggang 7. Ito ang mga sinabi ni Yahweh tungkol sa Israel. Pansinin niyo, tungkol sa Israel at sa Huda. Narinig ko ang sigaw ng isang takot-takot, ng isang nasindak at walang kapayapaan. Tinutukoy diyan, bansang Israel. Isipin mong mabuti, mari bang manganak ang isang lalaki? Bakit hawak-hawak ng bawat lalaki ang kanyang tiyan, tulad ng isang babaeng manganganak? Bakit namumutla ang kanilang mga mukha? Paghihirap, pagdurusa ang mararanasan. Isipin, okay? Verse 7. Pakituloy sa verse 7. Wala? Kulang ako. Ang tinukoy diyan, Yahweh ay paghihirap ni Jacob. Yung tinutukoy na Jacob, si Jacob, Israel. Naalala niyo na nakipagbuno siya? Yan. Ay, sapagkat ang araw na yaon ay dakila na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob. Ngunit siya ay maliligtas doon. See? Yung Jacob dito, tinutukoy bansang Israel. Na po? Jacob's trouble. Na po? Naalala niyo yung makipagbuno si Jacob sa anghel? Ayaw niyang bitiwan ng anghel, umaga na. See? Sabi niya, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Okay. Babasbasan kita, tatawagin kitang Israel. Ito po. Ginamit ang pangalan niya, pero ang tinutukoy po diyang kabuuan, yung pagkakaroon ng bahagi ng pagdaramdam ng bansang Israel sa panahon ng kapigatian. Na po? Now, kung titignan po natin, andyan po yung bahagi ng kasasapitan ng sanglibutan. Hahawakan ni Antikristo unang-una ang relihiyon. Kaya kita mo, nilalait niya ang Diyos. No? Relihiyon.
Pag tinignan po natin, Revelation chapter 13, verse 6 to 7, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay, unoo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas ng pangalan niyon. 666. Na po, tinuko yan sa Biblia. Verse 18, na may tatak na yan, sa kamay at sa noo. Na po? So, kita po natin dyan, hindi ka pwedeng, wala kang kalayaan sa sarili mo. Hindi ka pwedeng magtanim. Hindi ka pwedeng mangisda. See? Kawawi ating mga kapatid na nangingisda. Pag wala kang tatak. No? Hindi ka pwedeng pumasok, bumili ng anumang bagay na kailanganan mo. Hindi ka pwedeng pumasok maging sa mga restaurant, sa mall, kung wala kang tatak. See? Dapat po natin paniwalaan yung puwersa na gagamitin. Paghihirap po yan sa panahon yan. See? May pera ka nga, pero kung wala kang tatak, sorry ka. See? Nakita natin dyan. Tinukoy dyan, kahit pinakamayaman ka na, hindi mo magagamit yung kayamanan mo. Unless na mayroon kang marka sa noo. See? Nakakita kayo sa grocery ngayon? Pag bumili ka, wala nang presyo. Malalaman mo lang pag ginanon sa ilaw. Pag dinaan sa ilaw, lalabas yung kwentada. See? Ganyan po. Hindi na pwedeng gumamit ng gadget mo. Ay, wala na yan. Hawakan nila. Relihiyon, militar, buong mundo yan ha. Pinag-usapan natin. Militar, ekonomiya, see? Trabaho mo, magkano lang minimum wage, kulang pa para sa'yo. Paano kung pamilya mo, 7 kayo lahat, 5 yung anak mo, kayong mag-asawa pa. See? Anong mangyayari sa iba? Sinasabi ng Biblia, kulang. Ang takal sa bahagi ng maghapon mong pagtatrabaho. Yun ang kahirapan. Na po? Bukod pa dyan, na makita natin, yung ating binasa kanina sa responsive, na ano po nyo? Yung ating responsive? Ulitin natin, responsive, chapter 9, verse 1 to 10. Yan. Balikan na lang natin yung ano kanina. Hinipa ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Anghel din po yan. Ibinigay rito ang susi ng bukana ng napakalalim na hukay. Bottomless pit. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok. Tulad ng usok na malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Okay? Lawak niyan, ang inabot niyan. Mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng sa mga alakdan. Okay? Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman, ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan, parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong yun, hahanapin na mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Okay? Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikipigdagma. Sa kanilang ulo ay may parang kurunang ginto
at parang mukha ng tao ang kanilang mga mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang mga pakpak ay parang dagundong ng maraming karwaheng hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Last verse, sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng salakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit na mga tao sa loob ng 5 buwan. Pansinin niyo mga minamahal. Kalat yan, napakarami. Nagdidilim. Na po, hindi yan magrarasyon sa inyo ng isang tusok lang. Maya-maya, seconds, lahat. Napakarami niyan. Pag mayroong nagdilim sa iyo dito, halos hindi ka makita. Pag lumipad yan, sa iba na naman, buong mundo yan, ha? Okay? Paglipat sa iba, gano'n na naman ang gagawin. Walang tigil yan. Imagine, 5 months na ganito ang sitwasyon ng kalagayan mo, gaano ka tatagal. Okay? Ang sabi diyan, marami pa ngayon, takot mamatay. Kaya dinadala natin, tinatakbo natin sa ospital. Okay? Pinakahuli, ICU. Yan. Para lang mabuhay. Pero dito, dapat nating paniwala ng Biblia, hahanapin ng tao ang kamatayan, pero tatakas ang kamatayan sa kanila. Pansinin yung itsura ng mga punong-puno ng kamandag, ng tao. Barug-barug ang mukha, iba ang kulay. Mangasul-ngasul na. See? Hindi na usong magsuklay. Hindi na usong maghilamos. Masakit, ayaw mong pahipo. Puro na yan panaghoy. Walang tutulong sa'yo. Kapitbahay mo, ganun din. Lahat. Yung mga naiiwan. Na hindi mo alam paano ka mahiga. Hindi mo alam paano ka maupo. Lahat ng bahagi ng katawan mo, masakit lahat, namamaga. Imagine. Isipin mo yung lahat, yung paraan ng pagpapakamatay. Okay? Bigti. Kita mo dyan, may nakabigti na, pero buhay pa rin. Haba na ng dila. Okay? May naglalaswas ng pulso. May tumutusok sa kuryente. Sumasabog na lahat ng litid, buhay pa rin. Yun po yung mga kahirapan ay pinakikita po rito. 5 months na baka sakali yung tao matutunan niyang tumawag uli sa Diyos. Yung tribulation, ibinigay yan para lang ang tao may pagkakataon pang tumawag sa Diyos. Kasi ngayon, sa panahon nito, ang tao, yung Diyos niya, kanyang sarili. Okay? Kahit sabihin mo, may Diyos sa bibig, may Diyos sa puso. Pero, bihira yung kasabikan na mararamdaman mo para sa Diyos. Okay? Mauna pa rin yung kanyang sarili. Ito po, yung kahirapan na yan, na pinakikita po dyan. Ano po? Hawakan niya yung militar. Hawakan niya yung komunikasyon. Wala ng Bible. Eh lahat ngayon, yung mga karamihan ngayon, pati yung mga nagpipreach. Ang kahalip na tablet, kaharap nila, laptop. Nakasali na doon lahat. Sinusundan na lang nila yung outline. So, hindi na sila nag-aaral ng Bible. Yun po yung nagaganap ngayon. Nagkakaluko-luko. Kaya minsan, ang outline, iba na eh. See? Wala kang sariling pag-aaral na udyok ng banal na espiritu. Tapos susundan mo yung ibang pattern. Grabe, tatawag ka sa espiritu, nandiyan na sa'yo. Kalaking pagkakamali. Yan ang kapangyarihan mo. Okay? Now, pansinin nyo sa verse 6. Balik natin sa verse 6, tingnan mo. Sa loob ng panahong yun, hahanapin ng mga tao ang kamatayan. Ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila, tatakas sa kanila. Pansinin ninyo. Ha?
Maliban na lang, makikita mo yung mga nagpapakamatay. Ha? Sawa na sa buhay. Bigo. Lalo na yung nabigo sa pag-ibig. Kala niya yun lang ang lalaki o babae sa buhay niya. Wala nang darating. Tatapusin niya. Kakanta, why does the sun go on shining? See? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? It's endless when I lost your love. Yun lang. Pag-ibig lang. See? Ito, terrible ito. Terrible, hindi ka na makapag-shampoo. Hindi ka na makahilamos. Wala nang paligo. Ayaw mo na kasi pakiramdam mo lagi kang nilalagnat. Di ba? Sinong tutulong sa'yo? Wala. Hindi kamatayan, ayaw ka eh. Yan po yung mararanasan sa panahon ng kapighatian. Kasi nasabing walang katulad. Ngayon, sarap ng buhay ng mga hindi nila iniintindi. Ano lang yan? Paghirap lang dito sa mundo. See? Pero yung paghirap sa impyerno, doon, wala ka ng tatakasan. Forever! Yung apoy doon, hindi na namamatay. Pag tinignan nyo ang Mark chapter 9, verse 43 to 48, apoy, hindi na mamatay. Yung uod na hindi na mamatay, andyan lahat, tumatakbo sa lahat ng parte ng katawan mo, naglalaro, lahat-lahat, pasok kung saan butas, labas sa ibang butas. Ganyan. Kamatayan sa impyerno. Marami na yan ngayon. Marami na, pati mga leader na hindi nagbabasa ng Biblia. Basta lang sila gumagawa ng sarili nilang interpretasyon. Kawawa. Kawawa talaga. So, hindi po tayo kasama sa kapigatian. Okay? Pag binasa nyo ang 1 Thessalonians chapter 5, makikita nyo yung ating katayuan. Verse 4 to 6, hindi ka na sa bahagi ng kadiliman. Sa bahagi ka ng liwanag. Bahagi ka ng araw. Ito po yung parte mo. Yung tinatawag na kadiliman po yan, bahagi ng kapahamakan. Verse 9 to 10, maliwanag po yan. Ito na pa rin. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw, yung pagdating ng rapture. Ano po? Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi, unang dilim. Verse 9 to 10. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo nakasalalay. Verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo patay sa panahon ng kanyang muling pagparito. Sabay-sabay yan. Mabubuhay mga matagal na, kahit napulbos na siya, kahit na nasa jar na lang siya. Basta sa Panginoon ka. Walang imposible sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, I am the resurrection and the life. He that believeth me, though he were dead, yet shall he live. At yung mga nabubuhay na sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Hindi na karanas ng tinatawag na physical na kamatayan. Kagad-agad, magiging glorified body. Okay? 25, 26 yan. Dalawa yan. Kaya nga pag-rapture, mauna muna yung mga patay. Susunod, tayo mga buhay. See? Now,
So, ang pinaabangan po sa atin, hindi po yung tribulation o kapigatian. Ang pinaabangan sa atin, pag-asa. Titus 2:13. Habang inantay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan na natin yun. Yung pagdating ng Panginoon, inaasahan na natin yun. Ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansinin niyo, no? Hatiin pa rin yan ng mga hindi naniniwala na si Kristo Diyos. See? Sasabihin nila, iba yung Diyos, iba yung tagapagligtas. Ay wala namang Diyos na babalik, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Meron ba Diyos na babalik? Wala. Ang ating Panginoon Jesucristo lang ang babalik. Okay? Malinaw po yan. Revelation chapter 1, verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Meron ba babalik na Diyos? Sino ba nangako na darating? Walang ibang Diyos na darating, maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po. Revelation chapter 22, verse 20 to 21. Ay, wala ka. Wala dyan, di ba? Okay? Dinagdag ko lang yon para makita natin kung sino darating. Yan. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pamarito ka, Panginoong Isos. Ang sumulat niyan si Juan na minamahal. Isinusulat niya, Panginoon, nagpakita sa kanya ng lahat, no, na magaganap. At sinabi ng Panginoon na saksi na magaganap, ako'y madaling pumaparito. Andiyan na yan. Bagay na ito yung nagsasabi, ako'y madaling pumaparito. See? Siya nawa. Dinugtungan ni Juan, pumarito ka nawa, Panginoong Isus. Verse 21, tingnan natin. Ang biyaya ng Panginoong Isus ay mapapasa sa mga banal nawa, siya nawa. See? Amen. Yung ibig sabihin nun. Ako? Now, rapture. Ayan na. Pasok na tayo. Dito na. Imagine. Rapture bago maganap. Biglaan. Pag-agaw. See? 1 Corinthians chapter 15. Diyan pa lang yan. Ang sabi diyan sa talata, kisap mata. Isang hiwaga, mystery. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. See? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling mabubuhay at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. See? Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Simula sa pagising nyo kanina hanggang ngayon, masasabi ba nyo sa akin kung nakailang kisap mata na kayo? Hindi ba? Hindi. Hindi nga nyo nababantayan eh. Ganon kabilis yung pag-agaw sa atin. Kaya diyan makikita natin, nagpapanik talaga ang buong sanglibutan. Maraming maghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. Maiiwan yun, yung mga maiiwan na magdaranas ng kahirapan. Yan ang rapture. Ano po? Biglang pag-agaw. Philippians chapter 3 verse 21.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan, may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Pag sinabi mong maluwalhati, glorified body, yan po yung katawang kalangit. Hindi mo na kailangan ng pagkain. Hindi ka natatabla ng karamdaman. Yan po yung katawan ng ating Panginoon Kristo ngayon. Hindi ka na mapoproblema. Okay? Glorified body ka na. Hindi mo kailangan maghanap buhay. Yan. Wala nang kasiraan, di na magugutom, di na magkakasakit, di na maghihirap, di na mamamatay. Yan po yung glorified body. Ang kanyang pagdating, 1 Thessalonians chapter 5, verse 2, verse 4. Sapagkat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Verse 4. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. See? Kahit mahimbing ang tulog mo, basta ang puso mo, ang buhay mo, nakasentro ka kay Kristo, maramdaman mo na lang. Andong ka na. Ano po? Yan po yung buhay. Revelation chapter 16, verse 15. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad sa hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. See? Nanatiling gising. Ano kaya sa palagay nyo? Hindi na kayo matutulog? Ha? 24 hours, 48 hours, 72 hours, gising ka? Ganun ba? Gising ang iyong spiritual. Gising ang iyong puso sa Diyos. See? At lumalakad ka na mayroong kaayusan. See? Diba? Hindi po siya bababa sa lupa. Tulad ng iba, paniniwala nila, biglang darating ang Panginoon, bababa sa lupa. Hindi na po bababa po yan. Unang Tesalonica, kabanatang 4, talatang 17. Ayan. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa lapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Mga minamahal, makikita po niyo yung katiyakan ng isang anak ng Diyos. Ano po? Hindi po siya talunan. Hindi po siya bahagi na kung saan namamana ka sa dilim. Mayroon kang katiyakan. Ano po? Yan. Kukunin ang kanyang katawan. Ito na. Kolosas 1:18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Ang kini ng iglesia. Inaangkin nila na silang tinutukoy dyan. Kailan sila? 1940 na lang. Ha? Kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat, ang ating Panginoon Kristo. See? Tayo ang katawan. Iglesia na kanyang katawan. Ano po? Tayo po ang katawan diyan. Kalipunan ng mga mananampalataya, believers ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ang bumubuo ng kanyang katawan. Ano po? 1 Corinthians, makikita nyo, chapter 12, verse 12 to 14. Yan. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi,
ito ay nananatiling isang katawan. Ano po yan? Tulad mo, tulad ko. Hindi tayo pare-pareho. May yung kaloob mo. May maganda ang boses. No? Merong mahusay magkaloob. Merong matulungin. Lahat. Iba-iba. Kung ano ang bahagi ng katawan, ikaw bumubuo ng katawan ni Kristo. Ito. Hindi po yung building. Yan, inaangkin. Na po. Naangkin po nila yan. Verse 27. Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. See? Hindi ko alam kung sino ang dila, tagapaglasa, kung sino ngipin, tagapagdurog. Pero bahagi ng isang katawan. Kung sino mata, kung sinong tainga, bahagi ng isang katawan. Ano po? John chapter 10 verse 9. Meron ka ba? Wala yata. Sinabi ko lang yan kasi meron din. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at labas makasumpong ng pastulan. See? Nakita nyo? Nagtayo ng building, yun ang katawan. Ang sino man pumasok doon, kaya sabi rin, kung sinong umanib, napakababaw. Sinong umanib, maliligtas. Kaya pag lumabas ka na, hindi ka na ligtas. Kasi hindi ka na sakop ng katawan. Ganyan sila. Kaya makikita po nyo yan, pag isinara na yung gate at nahuli ka, no? Nahuli ka na dumating, late ka, sarado na yung pinto. Makikita niya, nakadiin sila sa building. Kasi pag rapture, yun ang kukunin, kasama yung mga nandun sa loob. Yun ang katawan kasi. So, ang babaw. Ang katawan na tinutukoy dito, yung mga bahagi na mayroong kaloob, mayroong gift na nagagamit sa bahagi ng paglilingkod sa Panginoon na lahat tayo nagiging isa. Yan. Yan ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Mga tinubos ng kanyang dugo. Acts chapter 20, verse 28. Yan po yung katawan. Okay? Ayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan at sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Lahat ng binili niya ang sariling dugo ng Panginoon. Yan po yung katawan ni Kristo. Ano po? Ephesians chapter 1 verse 7 to 10. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Hebrew 9:14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa atin mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. No? Yan po yung bakalagaan po dyan. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. No po? Yan po sa Galatia 3:26. 1:12. Nung kilalanin natin ang Panginoon Kristo, itinuring ka, inangkin ka, no? Na bahagi ng anak ng Diyos. Karapatan, maging mga anak ng Diyos. Subalit ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging mga anak
ng Diyos. Yun lang tumanggap, kumilala sa ating Panginoon Kristo. No? Malinaw po yan. Na po. Yan po yung pakikipagrelasyon. Na po. Galatia 3:26. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yang kami na mahal, bawat linggo pinag-aaralan po natin lahat mga bahagi ng ating mga kaugnayan sa Panginoon. Na po, wala pong natutukoy na iba maliban pananampalataya. Na po, hindi sa pag-anib, hindi sa bahagi ng kinamulatan kung ano, pananampalataya. Na po? Kaya dito, ubusin mo man ang oras mo dito, ubusin mo ang panahon mo dito, kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, hindi ka rin maliligtas. Okay? Ganon kasimple yun. Wala sa relihiyon. Relasyon. Okay? Ano pa? Galatia, diyan na ba? Chapter 3, verse 26. Dahil sa inyong, okay, lahat ay mga anak ng Diyos. See? Nakaranas ni panganak na muli. 1:3:6. Sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pag-aari ng Diyos. See? Tanungin natin ang ating mga sarili, naranasan ko na ba ang bahagi ng kapanganakang muli? See? Akala ng iba, pag sinabi mo born again, isang samahan, isang grupo, isang denominasyon. Hindi. Requirement ito ng ating Panginoon si Kristo para ka makapasok sa langit. Sa verse 6, ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Hanggang doon ka na lang. Hindi papasok yan. Hindi tatanggapin. Ano ang laman? Makasalanan. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kung ikaw kaugnay sa Espiritong Diyos, pues, diretso ka talaga. Pero kung laman ka lang, walang pakikinabangin sa'yo, diretso ka sa kapahamakan. Na po? Yun po yung bahagi. Now, kaya nga sabi dyan, Tito 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo panganak na muli, magkaroon ng bagong buhay. See? Once na tinanggap mo ang Panginoon, take over ka agad ang banal na Espiritu. Ito yung power mo. Kapangyari mo makapamuhay ka ng mayroong kaayusan. Pag wala yan, wala talaga. Babalik at babalik sa mga bahagi ng trabaho mo na ginagawa sa araw-araw. Kung ano kinahiligan mo, yun ang masarap para sa iyo. Dahil wala kang espiritu ng Diyos. See? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay bago. Yan lang makakaranas ng pagbabago. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang sarili mo kung wala kang kaugnayan kay Kristo. Ano po? Now, ang sabi diyan, Luke chapter 10, Ephesians chapter 1, verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, kamatayan, pagkabuhay na muli at pagbabalik, at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. See? Yan po. Hindi mo na kinakailang hingin. Andiyan na sa iyo, tatak mo na yan eh. Andito sa atin. Hindi ako makakapagpaliwanag ng ganito kung wala akong Espiritu Santo. Ni hindi rin niyo ako maunawaan
kung wala kayong Espiritu Santo. See? Nasa laman pa rin kayo. Maging manatili kayong bulag sa katotohanan. Ano po? Yan po yung bisa ng Espiritu Santo. Once na nakipag-isa ka sa Panginoon Kristo. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pinangako. Okay? Pakalinaw po yan. Meron po tayo kung saan nagbibigay sa atin ng bahagi ng kasiglahan sa ating relasyon sa Panginoon. Kung saan nagdaranas tayo ng kahirapan, di ba? Number 1, na taga-aliw yan, yung banal na espiritu na nasa atin. Sa pakiramdam natin, bakit ako pa na anak ng Diyos? Bakit sila na ganyan ang buhay? Ang alwa ng buhay nila. Pero ako na nananalangin lagi, bakit ganito yung buhay ko? No? Hindi natin alam. Ano po? Na nasa atin yung lahat ng kaaliwan, lahat ng kagalakan at kapayapaan. Ano po? Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ano po? Ano po yan? 1:14, 1 hanggang 3. Huwag magabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? Sino ninyo? Sa bahay, at kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Yan ang pangako na mapanghawakan natin. No? Meron tayong Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Pangako na panghawakan natin. 1:17-24. Ama, sila na binigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat minamahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. See? Yan ang mga pangako na makita natin. Nagdaranas tayo ng hirap ngayon. Daranas tayo ng mga karamdaman ngayon. Kulang ang ating maintenance. Kulang ang mga bagay na ating pampalakas sa ating katawan. Kulang ang ating mga isinusubo. Kung titignan natin, walang sustansya pumapasok sa atin. Pero wala yun eh. Ano lang yun eh. Pansamantala. Huwag mo titignan yung mga bagay na kapitbahay mo. No? Lalaki ng mga bahay nila. Samantalang sa iyo, butas-butas. Tignan yung bubong ko dyan pag lumabas kayo. Pag tumingala kayo dyan sa may gate, tignan yung bubong ko. Kita na yung langit. Pero masaya ako. Kumpara dyan sa mga katabi ko dyan na malalaki. Bakit? Wala silang Diyos eh. Kung may Diyos sila, makakasama natin sila dito. Pero andyan sila, nagninegosyo, patuloy yung kanilang ano. See? Yun ang buhay nila. At nagtitiis tayo dito. See? Meron tayong kagalakan. Dahil alam natin, yung Diyos natin sinasampalatayan buhay. Nangako. Yung kanya pangako, hindi tayo mapapariwara. See? Yun ang inaantay natin. Babalik siya. Sinabi niya, naganap na eh. Ang hula sa Biblia, mula pa sa lumang tipan, panganganak ang isang Mesiyas. Naganap na. Mamamatay, naganap na. Mabubuhay, naganap na. Makyat, naganap na. Yun na inantay natin, isa. Yung kanyang pagbabalik. See? Lahat ng yan. Pangako. Ano po? John 17, chapter 24. Ama,
Sila na binigay mo sa akin, ayan, ay nais kong makasama sa kinaroon ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Kaluwalhatian. Hindi natin masabi pa ito eh. Hindi pa natin nararanasan. Hindi pa natin nararanasan na bumangga sa pader, na lumulusot ka sa pader. Okay? Yun ang kaluwalhatian. Glorified body. Saksakin ka ba? Hindi ka na mamamatay. Baliwala. Now, second coming. Ito na. Apak siya sa lupa. Yan na. Yung rapture, doon lang siya. Sasalubong tayo. Yung ikalawang pagparito niya, pagkatapos ng kapigatian, yung mga nandyan na hindi pa rin kumilala sa kanya sa kabila ng lahat ng mga kahirapang naranasan, no? Babalik siya muli para tapusin na yung lahat ng kasamaan sa sanglibutan. See? Kaya sabi ni PRRD, hindi pa siya naupo. Nagbitaw na siya ng salita. Pinatunayan niya eh. Ha? Pero hindi niya nalinis lahat. Ang sabi niya, within 6 months, tatapusin ko ang drugs. Okay? May natakot ang mga tao nga naman eh. Tapang siya eh. Kaya nga nasa ICC siya ngayon eh. See? Ang dami mga pinatay. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong humarap sa hukuman. Nabiktima lang ako, tinaniman lang ako. O ano. See? Ginawang hanap buhay ng mga pulis. See? Second coming. Pagkatapos po ito ng kapighatian, basahin po natin. Matthew chapter 24, verse 29 to 31. Verse 31, ha? Ama, ay hindi pala. Okay? Yan. May 31, 30 lang ba yan? Pagkatapos ng kapighatian, yan na. Sa mga araw na yun, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pansinin ninyo. Magulo. Ha? Para tawagin ang pansin ng lahat. Para ipakita ang lahat. Masasaksiyan ng lahat ng buong mundo, ng lahat ng bansa. Kaya sabi diyan, luluha at iiyak ang lahat ng bansa. Makikita nilang dumarating ang anak ng Diyos, no, sa kalawakan. See? Magdi-display ng fireworks ang langit. Diyan ka makikita na guguhit ang kidlat from east to west, north to south. Na pagka na mababasag ang eardrum mo, tutulo ang dugo. See? Diyan makikita mo diyan kung ano ang bahagi ng pagdating ng anak ng Diyos, taglay ang kanyang kapangyarihan. Na po, sumusunod sa kanya, lahat na nakaputi na mga nakakabayo, bababa sa lupa. Okay? Para wakasan ang lahat ng kasalanan. Saan makikita yan? Revelation chapter 19. Verse 11 to 16. Nandiyan yan. Itong tinatawag na the day of the Lord. Ang dala niya, hindi na pag-ibig, na katulad ng una, na pinanganak siya sa sabsaban, pag-ibig ang dala niya yon. Para sa lahat. Mahal niya ang lahat, mamamatay siya para sa lahat. Pero dito darating siya, para usigin, tapusin ang kasalanan, parusahan yung mga hindi nanampalataya sa kanya. Wawakasan niya ang kasalanan. Kaya sabi ni Duterte, tatapusin, hindi niya matatapos. Kita nyo hanggang ngayon, mas dumami. Hindi niya matatapos. Pag natapos niya yan, hindi na babalik ang ating Panginoon Kristo. See? Diyan ha? Ayan. Pagkaraan ito'y nabuksan ang langit. See? At nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo. Ang ating Panginoon Kristo.
sapagkat matuwid siyang humatol at makidigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming kuruna. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Siya, patunay na siya ang namatay sa krus. Batik na mga dugo. No? Salita ng Diyos. Yan ang Juan 1:1. Salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisahan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kita nyo, darating siya, puot na ang kanyang dala. Ayun, kita nyo, inihalimbawa yung nililigis na ganyan. See? Verse 16, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ang ating Penos o Kristo. Na po? Darating siya, taglay ang kanyang hukbo. Anong gagawin? See? Anong gagawin ng mga ito? Napakarami nila. Na po? Tingnan po natin. Ito po yung actual na labanan. Larawan ng kanyang pagbabalik. Na po? Sa Revelation chapter 19, andyan po yan. Binasa natin. Para wakasan ang kasamaan at kasalanan. Ang mga kalaban, Revelation chapter 16, verse 13 to 14. Ayan po. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang tatlong karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Pansinan ninyo, nakita na ninyo yung sinasabi kong three unholy spirit. Di ba? Yung tatlong unholy spirit, kung mayroon tayong three divine person, three Holy Spirit, mayroon ding three unholy spirit. Satan, Antichrist, pagkatapos yung bulaang propeta. Ito yung nagtatatak sa panahon ng tribulation period. Yung bulaang propeta na yan. Nagpapakita ng mga kababalaghan, para sambahin si Antikristo. Tatlo po yan sila. Andyan. At nakita ko, ang mga ito, mga espiritu na mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig. Pansinin nyo, pagtitipon, tinitipon lahat upang tipunin para sa labanan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuloy. Wala na? Okay. Now, Revelation chapter 19, 16, chapter 16. Tama ba yun? Yan na. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Narinig na niyo yan, yung Armageddon? Sino nakarinig sa Armageddon? Wala pa. Diyan po magaganap yung battle ang tinatawag na Armageddon. Labanan ng mga banal, labanan ng mga masasama. See? Yan. Sa oras na yan, pagbabalik niya. Battle of Armageddon. Ito po, makikita po natin yan, kasamaan, laban sa mga banal. Matthew chapter 24, verse 31, tingnan po natin.
Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig, titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. See? Nakita ninyo? Ha? Yung mga lumabas na sigbin sa 3 unholy spirit na po, pumunta para tipunin yung lahat ng puwersa na po sa lahat ng sulok ng bansa, ng mundo. Ito naman, titipunin din nila yung lahat ng mga bahagi ng mga hinirang ng Diyos na kung saan makikisama at makikidigma sa bahagi po ng digmaang ito sa Battle of Armageddon. Yan po. Revelation chapter 16, verse 15 to 16. Andyan po yan. Wala akong nailagay, ano? Hanapin mo, pakihanap mo. Battle of Armageddon. Revelation 16. Revelation 16. Verse 15 to 16. Ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad ng hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito po yung sa panganig ng Panginoon. Na po? Tinipon sila doon. Now, ang resulta ng labanan pong ito, makikita po nyo sa Revelation chapter 19, verse 17 to 21. Yan po yung resulta ng digmaan na yan. Okay? Yan. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw, sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa impapawid, hali kayo at magkatipon para sa malaking handa ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man, malaya, hamak, at dakila. You see? At nakita kong nagkakatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo, upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw. Pansinin nyo. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad. Nabihag si Antikristo, gayon din ang bulaang propeta na gumagawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan ito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asopre. Mga minamahal, itong lugar pong ito na po yung ikalawang kamatayan. Yung unang pinagdalhan sa mayaman, pinag-aralan natin dito, yun po yung impyerno na tinutukoy. Yung naghihirap ako sa apoy na ito, sabi niya, suguin mo si Lazaro, nisawsaw ang kanyang daliri sa tubig at papatak sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Yan po yung Hades. Yung impyerno kung tawagin natin ngayon. Pero mayroon pa po na pinaka-final. Yung tinatawag na ikalawang kamatayan na apoy na hindi namamatay at nababagang asopre. Nagbabagang asopre. Sila pa lang ang kauna-unang inilagay diyan. Yung bulaang propeta at si Antikristo. Lahat ng kanilang mga tauhan, nalipo lahat yan. Pagkatapos, ang diablo na nag-iisa na naman, hindi isinama sa kanila. Ikinulong po yun. Kinulong sa bottomless pit sa loob ng 1,000 taon. See? 1,000 years, ikinulong po doon. Pag tinignan nyo, parang kwento. Pero, magaganap po yan. Na po? So, sila pa lang ang laman
ng tinatawag na ikalawang kamatayan. Now, sa chapter 20 ng Revelation, verse 1 to 3, yan. Verse 1 to 3. Judgment na yan. Revelation chapter 20. Verse 1 to 3. Yan. At nakita ko ang isang anghel na nananawag mula sa langit na may susi ng kadaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Okay? At sinunggaban niya ang dragon. Ito yung ahas na nandaya. Ang matandang ahas, ayan o, matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at iginapos sa 1,000 taon. At siya ay binulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito, sealed sa ibabaw niya upang tuwag ng magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya pawalang muli ng konting panahon. Okay? Tinatakan, ikinulong doon sa bottomless pit. Saan yan? Yung inapakan natin pong ito. Diyan po yan. Bottomless pit. Na po? Tapos, tinatakan, sinarhan. Sa loob ng 1,000 taon, no? Nakakulong po siya doon. After ng 1,000 years, saka siya pakakawalan. Na po? Yun po yung pinaka-final na niya. Na po? Samantalang, kinukulong si Satanas, na po? Itatayo ng Panginoon ang kanyang kaharian dito sa lupa. See? Yun ang millennial. Narinig ba niyo yan? Yung millennial kingdom. 1,000 years na nandito. Na po, unang-unang gagawin niya dyan, bubuhayin niya yung mga patay. Revelation chapter 20, verse 4. Mga pinatay, mga pinugutan ng ulo na kanyang mga kababayan. Yan. At nakakita ako ng mga trono at ng mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatuto tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan ito, ni tumanggap na ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o sa kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. See? Imagine, mga kababayanan niya yan. Na po, mga naiwan sa panahon ng tribulation, pero nalimpungatan sila, hindi sila sumamba kay Antikristo. Na po, yan na naging sanip. Mga pinagutan ng ulo, pagdating ng Panginoon, pinagbubuhayan. Na po, millennial kingdom, kaya isipin ninyo, yung paghahari ni Kristo dito sa sanglibutan, lahat wala na. Di ba? Anong maisip niyong wala? Wala nang sakit. Wala nang pagkagutom. Wala nang kamatayan. Kasi binubuhay niya yung mga patay. Eh? Walang kamatayan magaganap. Pag binuksan po niyo, yan mo sa Isaiah. Isaiah 11. Ayan. Ito po yung larawan yan. Yung millennial kingdom. Ha? Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Ay nilalapa lang nila yan eh. Pagkain nila yan. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. See? Yung kanilang mga pagkain. Magkakasamang manginginain ang guya at ang batang leon. See? Ang guya, damo. Ang batang leon, hindi sanay kumain ng damo yan. Kinakain nila daman. No? Kasama manginginain ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. See? Ipinakikita, wala na pong panganib. Wala nang anuman na mga kasakitan. Then,
Ang baka at ang usoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo, tulad ng baka. See? Ibig sabihin, wala na pong mga bagay na mga kaganapan, na mga pag-aaway-away, wala nang mabangis, wala nang anumang mga bagay na katatakutan. Okay? Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Yan po magaganap sa panahon ng Millennial Kingdom. Na po? Isang lugar, isang panahon na 1,000 years na po, na punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, na po, lahat ng mga bahagi, kasaganaan, perpektong gobyerno ni Kristo. No? Hindi tulad ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yung corruption na yan. Yung lahat ng katiwalian. Diyan makikita natin. Sa 1,000 years na yan, isang lugar, isang anong tawag dito? Pamahalaan na po, naganap, na po, perfect, sapagkat ang ating Panginoon ang nariyan. See? Yan po yung ating pinakahuli. Meron pa mga susunod yan. Wala pa dyan yung mga inaatulan. Yung mga pinatay sa panahon ng kanilang digmaan sa Battle of Armageddon, sa kayon bubuhayin pagdating na ng lahat ng patay haharap sa ating Panginoon Kristo. Tapos sa hatulan. Doon po magaganap po yun. Ano po? So, puri ng Panginoon, nasa bagay pong ito, makita po natin yung risa-risa, yugto-yugto na bahagi ng mga kaganapan. Ano po? Rapture, tribulation, second coming. Yan po. Na dapat po nating napaghahandaan, anumang oras, ano po, darating ang Panginoon, at yun magiging kagalakan po natin. Ano po? Yan po ang pinakaabangan natin. Pakiano mo nga, 1 John, chapter 3, verse 2. Yan. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Panghawakan po nyo yan. Ngayon, anak po tayo ng Diyos. Hindi po mawawala yan. Ha? At hindi panahayag kung magiging ano tayo. Andito ka pa, hindi mo pa alam. Na po, yung mga bagay na makalangit. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya. Sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Okay? Yan po yung ating inaasahan. Yung kaganapan ng pagdating ng Panginoon Kristo, ito po ang katagumpayan nating lahat. Na po? Ito po rin po ang Panginoon. Okay? Panghuli, tinatawagan ko yung may mga karawan sa buwan ng Marso.